ang pagtayo at pagharap ko ngayon sa inyong lahat ay hudya ng pagpasok nating mga nagsitatapos sa pinto ng tunay at kapanapanabik na hamon ng buhay. Sa ating pong panauhing pandangal, Vice Arcade, sa ating pong tagapamasid pangsangay, kagalang-galang Catalino Inovero, sa ating pong alkade ng bayan ng Angat, kagalang-galang Leonardo R. De Leon, sa masipag po nating konsehal ng bayan, kagalang-galang Oscar Suarez, sa kapitan po ng barangay ng Tabok, kagalang-galang Dominador Agustin, sa dalawang masipag na kagawa ng barangay ng Tabok, kagalang-galang Darwin Calderon at konsehal J.R. Silvestre, sa mga magulang, sa lahat ng mga narito ngayon upang sulyapan ang aming pagtatapos. At higit sa lahat, sa mga kapwa ko nagsipagtapos, magandang gabi sa inyong lahat. Ngayong gabi, magsasalita ako. Bilang yung mamay na nakilala at nakasama niyo sa loob ng 4 na taon. Hindi ako iiyak, bawal umiyak. At kasabay ng bating pamamaalam na ito, hayaan niyo akong magkaroon ng muling pagbalik tanaw sa nakalipas na 4 na taon nating pananatili sa nagsisina nating pangalawang tahanan, ang Angat National High School. Kumakailang beses ko na pong nahawakan itong mikropono na ito para magsalita sa harap ng maraming tao. Hindi ko na po matandaan. Narong magiging flag ceremony para magpaalala ng mga alituntunin na itinakda ng SG at kung ano pa man. Pero ang dahilan kung bakit ako nagsasalita sa harap ninyong lahat ngayon, nagbigay sa akin ng pakiramdam na ngayon ko lamang nadama. Iba pala talaga kapag ako na yung magsasalita. 10 ng mga kapwa ko nagsipagtapos. Hindi tulad ng karamihan sa inyo, noong first year high school ako, hindi ko na kailangan magsuot ng nameplate. Kasi enrollment pa lang. Uy, kapatid ni Shalini, may instant pangalan ako agad. Sabi ko, ayos pala, sagot ako agad dito. Hindi ko pa nare-realize yung mga oras na yon na ibang hamon pala yung ibibigay sa akin nun. Sa loob ng mahabang panahon, nagsaday akong anino. Yung anino na noon ko pa pala dapat ginawang inspirasyon. First year high school din po ako nung una akong nag-tryout sa campus journalism. Pagsulat po ng editorial. Nabasa po ako ng papel pagbalik po na ang nakasulat lang. Walang paninindigan sa opinyon. Lawakan pa ang pag-iisip tungkol sa issue. Ang nanalo po 4th year high school. Sa loob-loob ko, okay lang 4th year high school naman yun eh. Siyempre, mas magaling sa akin. Di bali, may 2nd year high school pa naman, baka manalo na ako. Ganun nga po yung nangyari. Nanalo po ako nung 2nd year high school, school-based. Kaya nga lang po, pagdating nung EDIS, laglag na. Naulit po ulit yung ganang pangyayari nung 3rd year high school ako. Hanggang dumating po ako dun sa punto na sabi ko sa sarili ko, ayoko nang lumaban, lagi ko na lang napapatalo yung school. Sayang yung oras na nilalaan sa akin ng coaches ko. Pero yung mga taong nagmamahal at sumusuporta sa akin, hindi sila nagsawa magpaalala sa akin na kaya ko. Kaya sa huling pagkakataon, sinubukan ko po ulit. Tapos, nanalo ako. Yun po yung oras na narinig ko sa coach ko, si Ma'am Evelyn, sabi niya sa akin, nanalo ka.